So yun na nga po mga katanim, di na po mga kabanaba, pagpasensyaan nyo na hindi pa nakabihis si kabanaba nyo. At sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon na may videographer ako for today's video. Ito po yung nakaraan na kinuhaan ko ng ng papaya na hinog. Ito po yun siya. Syempre, wala ko ibang videographer kundi si Sitang. Syempre, binisita niya rin ako. At itutour ko kayo. Pang ilan na nga ito? 1, 2, 3. So, batch 4 po ito yung pagtuturan ko sa inyo ng aming ampalaya. So, let's go, Sitang. Okay. Yun po, katulad ng sinabi ko sa inyo, may numbering po ito yung aming ampalayahan. Gawa ng iba-ibang edad po sila. So, yung mga kasamaan po nito, hiwalay-hiwalay kasi meron dito. And meron doon 2 block. So, dito ko na lang po kayo itutour sa aming block na ito. So, yun mga kabanaba, kailangan lang talaga sa ampalaya. Natutunan ko sa halo 6 months na focus ako sa pagtatanim ng ampalaya. Kailangan i-priority natin yung proper na pag-aabuno and then proper na pruning, proper din po ng kanyang pagpapaakyat from the start na umakyat na po, sumisibol na yung kanyang mga dahon at ito po yung mga bungot-bungot, nalimutan ko na yung tawag dito. Kailangan masubaybayan din siya ng pagpapaakyat para pagdating ng pabunga na po siya, di na po mahirapan na paakyatin ito. Kasi pag once na napabayaan po yung mga ganito, makikita nyo po yan. Katulad nito, may possible po na mag-iba to yung direction niya. Kaya dapat laging minomonitor. Actually po sa pag-aampalaya, dapat araw-araw po naiikot yung kada puno. Kaya ganun po yung routine ko araw-araw, iniikot kasi araw-araw may mga pinapasampa kami yung mga bumabagsak dahil sa hangin or sa ulan. Kaya po dapat talaga araw-araw natin maikot yung ating mga pananim. So kagaya po nito, nakaraan na pasa ng 2 araw na hindi na ikot. Kaya medyo nahirapan si Manager Dave na ipasampa ito. Kaya yun sa mga plano or katulad ko na beginner pa lang sa pagugulay, so kailangan po din natin ng talagang sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng mga gulay kasi masasayang din po yung ating panahon at lalo na yung pinansyal, yung mga pinupuhunan natin sa ating pananim. So yun po yung na-observe ko sa 3 taon ko na nagtatanim ng gulay. So kailangan may sapat tayong kaalaman at productive tayo palagi sa ating gulayan. Yun lang. So thank you for watching and happy farming mga katanim. Bye!